Yeah. Saturday morning, musta? You know, musta? So, Saturday unboxing na naman tayo. Hindi ko maalala yung binili ko. Wait lang, balikan ko lang mabilis. So, sa mga nakanood na Squid Games dyan, parang sakto lang, no? Hindi malupit yung ano nila. Season 3, nabangan ko pa naman yung kahapon. Diyos ko po. Pwede na, sakto lang. Ito ba yan? Wait. Okay. Attack Shark. Presyong 2K, nakuha natin ng 2K, nakuha natin ng 1.6. Pwede ba? Goods ba? Check natin. Sabay-sabay natin malalaman. Pero medyo disappointed ako sa Squid Games. Hindi siya ganung kalupit kasi baka hindi kasi ganun ka-brutal like nung mga ibang version. Anyway, so punta tayo dito sa keyboard kasi hindi naman to tungkol sa Squid Games. Lang na-share ko lang, kakatapos lang kasi natin yung series. Okay. CPS Tech actually matagal-tagal na rin ang bumibili sa shop nila. So, oh shit, di tayo nakapag-charge. Shit. Habol natin, wait, charge na. Yun nga, CPS Tech, medyo matagal-tagal na rin tayo nabili sa shop nila. At okay naman yung mga keyboards sila. So, tingnan natin kung okay ba ulit to. Pero this time, ito ay isa pa to, Attack Shark X65 HE. Another magnetic switch or magnet type keyboard. Yan, magnetic Attack Shark X65 HE. Okay. Parang iba yung box ng medyo naging gamer feels tong Attack Shark na to. Kasi yung Attack Shark na isa, nung lumabas yung Lang 2, naglabas din yung Attack Shark eh. Pero sa kanila, instead na 87, parang may additional pang keys. Parang medyo pipili ka kung maraming keys or magle-LED ka. Pero yun yung medyo kakaiba. Pero mas maganda kasi Lang to eh. Noong mga panahon na yan, talagang medyo hindi natalo ng hype ng Attack Shark yung hype ng Lang to eh. Pero anyway, so punta na tayo dito. Check natin. Baka mamaya ngayon siya pumutok, di ba? Ooh, wired 8K return rate for 1,600. 1617. Wired 8K return rate na keyboard. Okay, so tabi natin to. Isang gedle lang yan. Mukhang malaki-laki na naman na manual to. Okay. So yan yung manual. FN. Sige. Buksan na natin. Sige, malamang malaki to. Pero boom. Hindi naman ganun kagano. Pero ayan yung buo. Malinaw naman yung camera natin. So pause nyo na lang kung ano yung hinahanap nyo. And then ito yung likod. Sa mga mahilig magtapon ng manual dyan. Oh, okay. Wala eh. Hindi naman to English eh. So hindi na masyado importante eh. Yung harap lang naman. Okay. RGB magnetic keyboard. Attack Shark. Parang na rin tayong Attack Shark. Pero parang wala masyado nagmamarka sa akin. So, ewan ko. Tingnan natin. Baka eto na yun. Ano bang kasama niya? Okay, so meron siyang again standard na USB. Kala ko USB-A, USB-C na keyboard, na cable. Pero ayoko ng gantong klaseng parang cheap quality yung ganito. Hindi naman cheap. I mean, compared mo doon sa mga braided type ng kakabal talaga. Tapos, syempre, generic na switch cooler, cap cooler. Okay. Pero ang maganda kasi sa mga switch type, ang dali, or magnetic type na switches, ang dali na nang tanggalin. So, hindi ka na papuwersa ng mga ganun. Kaya, tingnan na natin to. Tatabi ko na to. Kasi, nabanggit ko naman nakaraan. Hindi ko pa pala nasusolusyonan yun. Bala ko na i-box yung mga keyboard dahil sobrang dami na nila. So, ayun natin yan. Okay. Ay, hindi ko pa napapansin. Oops. Oopsie. Wow.
Maganda ang itsura, promising. Okay. Thumbnail tayo dahil dyan. Okay. Ganda ng itsura niya. Kaya pala sabi ko maganda ang itsura niya kasi familiar or familiar sa akin itsura, para siyang yung Faker na ginagamit ko, isa sa mga main keyboard ko. Ang ganda ng combination niya, yellow, silver, or dark gray, black. Pero typing test tayo. Typing test, sound check. May no? May clock. Ito depende sa part. Parang hirap kasi modify na pa ng magnetic switch. Open natin. Hindi, before natin open, yung tunog, again, hindi tayo masyado mag-expect doon kasi again, iba yung build nito. Pero upper left hand side, yung USB-C na port, walang pailaw, hindi masyado gamer feel. Sa baba, meron siyang attack shark na mukha naman tatagal yan. And then sa ilalim, ito maganda to. Medyo naglaan sila ng effort to, hindi din para nila, ganda ng texture. Nararamdaman mo parang boss. Oo, maganda nga promise. Parang ngayon pa lang nakakuha ng ganito. Ganda maano. Well, ang problema naman sa ganito, since nasa ilalim siya, sa malamang sa side, ito magkakaskas. Pero kung naka-kickstand ka naman at swabe nga. Kung naka-stand naman to, hindi naman sasabit yan. So, pwede na rin. Okay. So, yun nga sinasabi ko, pupuntahan natin yung pagbubukas ng keyboard na to. Dumudulas yung Surface natin, Surface Pro. Papalitan ko na yung yung lamesa ko dito sa taas. Naayos ko lang kasi nga kailangan ko muna linisin yung mga keyboard dito para basta yun na yun, share ko lang. Okay, tanggalin na natin. Oops, green. Ganito rin yung nakaraan. Liobog din ba to? Shit. Hindi. Utemu. Nakita ko na. Utemu. Ayun Hindi. Tanggalin natin. Ayun Utemu. Hindi nyo makita, no? Pero ito, ayun Utemu. Okay. So, check. Sound check. Wala tayo masyadong aasahan dito. Ang panlaban talaga ng mga magnetic switch is, so sinasabi nila is yung polling rate na hindi ko, to be honest, hindi ko talaga siya ma-experience, hindi ko siya maramdaman. Nag-try na ako maglaro ng CS, Valorant, mga FPS games, hindi ko maramdaman kasi syempre ito yung pipindutin mo yung ganyan. Hindi ko maramdaman yung difference niya versus sa mga mechanical keyboards na meron ako ngayon. Comparing it from yung pinaka mga lowest quality to mas matataas yung presyo, hindi ko siya ganun karamdam. Siguro kung meron, very very minimal, at provided tinetesting ko yun na naka wireless pa yun. Hindi dongle, Bluetooth pa yun. So hindi ko siya ganun karamdam yung polling rate na sinasabi nila. So anyway, ayan, so ayun yung ilalim. Pero ang maganda sa kanya, again, ang selling point para sa akin ito is sobrang dali niya tanggalin. Tapos ito, hindi ko alam kasi kung pwede mo to lagyan ng foam kasi kung lalagyan mo siya ng foam sa ilalim, paano yung magnet, no? Kakagat pa ba yun? So sa mga nakapag-mod na ng mga keyboard na may magnetic switch, na lang dyan, paki-comment down below. Pero ang ganda nito, maganda yung quality. Actually, maganda yung quality niya. Yung build quality niya for 1,600. Unang-una, ang sobrang compact nito. Sobrang compact niya at hindi siya ganung kabigat. Even nung may pa metal na yan. Tsaka ang ganda ng build quality niya, men. Keycaps, tingnan nyo. Usually, yung mga keycaps na ganito is yung may mga
Yung may mga tusok sa gilid. Ay, parang ganyan, no? Pero to medyo pulido ng onte. Meron makikita mo pa rin na may ganyan. Yan isa. Ito rin, itong isa, no? Malamang ito yung sa either pinagtanggalan or pinaggupitan. Pero, pwede. Sige. Okay. So, balik na natin to. At punta na tayo sa typing test. Yan. Boom. Sige, gusto pa rin typing test kasi wala naman tayo masyadong aasan sa typing test dahil ano to, no? Oops. Open lang natin si mga pegs. Yeah. Loading. Wait lang. So, post na lang natin yan pagka ganyan. Hindi natin na-charge Yan na. Uy, nag-restart. Nag-update pa. Medyo natagalan lang pero eto na. So, tanggalin na natin to. Nag-update tapos di natin na-charge, diba? So, ganun talaga. Okay. Yan, nice. And then saksak natin to. Kasi wired keyboard Although in fairness, hindi naman kasi talaga pang typing test lang tong yung mga wired keyboard na magnetic na to. Is feeling ko mas design sila for gaming. Wala lang, sinashare ko lang. So, punta na tayo dito, typing test na tayo para makita nyo na kung gaano tayo kabilis mag-type. game. Uy, ulo. Nauna kasi yabang ayaw tuloy mag-type. Game, ito na. Shit. For some reason mas mabigat siya dun sa ano ba yung Jet 75. Yung sa Jet 75 na magnetic rin yun, di ba? Mas mabigat siya versus Otemo kasi to, tapos yung isa tawag dito Liobog pagkakatanda ko, mas mabigat siya ng siguro mga mas mabigat iba yung typing feels, kailangan mo may effort pero okay lang naman. Maganda yung siguro papalitan ko lang yung switch, kaso problema magnetic to, ano papalit mo? Anyway, so yun, maganda yung quality, yung build quality, yung itsura maganda rin, yung switch pwede, tolerable. Hindi naman siya ganun kabigat na mabigat. Nasanay lang ako sa linear na mas magaang onte. Again, pinamadaling reference ko is naglaro ng Ako Black, Ako Silver, or Gateron Red, Gateron Black, o yung Oil Kings. Yun yung mga reference ko na mas madali. Sa mga naghahanap, lalo na yung kung ano yung feels. Yun, kung may ganun kayo switch, mas mabigat doon ng bahagya. Pero other than that, pasok na pasok sa akin to for 1,600, 1,700. Baka pwedeng mas mura mo pa makuha. Depende kung kailan mo bibilin. So, ayun lang. Siguro dito na natin tatapusin. Ganda ng itsura nito. Pasok na to. And then, dito na natin tatapusin. Again, Attack Shark XE65. X65HE pala. Bye na guys. Babu.